Ayan, so welcome back again sa ating another video. No? So ito is part 2 lang nung ating yung topic natin na convert fraction to decimal and vice versa. So tapos na natin dun sa ating last video yung yung fraction to decimal. Diniscuss ko dun kung paano gawin. So tayo dun kaya ito naggumawa tayo ng part 2 which is yung decimal to fraction, yung vice versa naman niya. So ayan, without further ado, ito simulan na natin yung example. So, may mga steps tayo dito. No? So, divide by the decimal. First step is divide by decimal by 1. Tapos, second step is for every decimal point in the numerator, multiply 10. And for both numerator and denominator, perform simplification on the fraction form from the step 2 until further simplification is not possible. So ito medyo komplikado, no? Komplikado siya pag tiningnan mo yung mga dito pa lang sa step 2, parang maguguluhan ka. Paano ba yan? So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano yan gawin. So, sabi dito is, yung divide the decimal by 0. By 1, I mean, by 1. Hindi nag-function. Saglit lang. Ayan, kasi naman na siya. So, sabi dito, divide the decimal by by 1. So, lagyan natin dito. 0.65. 65, no? 0.65 siya. Tapos, divide mo ng 1. Ilagay mo dito, 1. Ayan, 1 na siya. So, tapos, next step is for every decimal point in the numerator, multiply 10 and for both numerator and denominator. So, ilan ba? Ilang decimal points? Dalawa, isa, dalawa. Yan, isa, dalawa. So, ayan, dalawa. So, i-multiply mo daw both numerator and denominator. So, times dito. Multiply mo siya. Magkano ba? 10 to the power of 2. Or 10 squared, di ba? 10 squared. Or, magkano ba yung 10 squared? Di ba yung 10? 10 squared is equal to 10 times 10 lang. Ayan. 10 times 10 is equal to 100. So, para di kayo maguluhan, gawin natin yung 100. Ayan. Gawin natin 100. Ayan, 100. Ayan. So, equal siya. Mag-i-equal siya dun sa 65 times 100, di ba? 65 yun. 65 lang yun. Wala nang decimal. Tapos, ito is 100. Ayan. Yan na yun. Yan yung sinabi niya. Tapos, perform simplification of the fraction. Dito sinabi niya, perform simplification of the fraction. Suglan natin sa baba. Lagyan natin dito. Litan lang natin. Kikita mo pag litan ko. Ayan. Tapos dito sinabi niya is perform simplification. So, alam naman natin na ito is divisible lahat by 5 na. Ayan. Lagyan natin pa sabihin nila. Ayan. Sa taas at sa baba. Ayan. Sabihin nyo, isa lang, divide lang. So, ano kayo dyan. So, ayan. Divide yan dito. Divide sa taas, divide sa baba. So, 65 divided by 5. Ilan ba? So, this is 13, di ba? Tapos, 100 divided by 5 is 20. Diba? Lowest term na ito. Ayan, 20. So, yan na yan. Yan yung diba fraction to? Tapos ito decimal. So, 0.65 times 100. Ayan. So, tuturuan ko kayo ng shortcut or tricks dyan sa next example. It is 0.25 dito. So, hindi natin gagamitin itong steps nito. Dahil pag makalimutan mo to, wala talaga. So, ayan. So, anong ginagawa ko dyan? So, ako, kung gawin mo na yung fractions, ito yung gagawin mo. Yung 0.25, bilangin mo lang ilang decimal places ba yan. So, ito tinatawag to 65 hundreds, di ba?
Kasi sa pagdesimal is walang ones, tens. Pag whole number is ones, tens, hundreds, thousands, ganyan. Pero sa decimal, tens ka magsisimula. Tens, hundreds, thousands. Pero may TH sa last. So, ayan. 25 hundreds to. So, may hundreds. 25 hundreds. So, alam mo na. So, gawin mong 25. Ayan. Tapos, sabi hundreds. So, magkatunog lang ng 100, no? So, divide mo siya ng 100. Ayan. Ganyan lang. Tapos, dito, 2 tenths. So, 2 tenths is 2 over 10. Ayan. 2 over 10. Yun lang. Ayan. 25. Huwag muna tayo dito sa 2 tenths. Ayan. So, 25 divided by 5 is, di ba? Kung gusto mong isa-isahin, divide mo lang ng 5. Alam mo naman, di visible si 5. Relax ka lang. Yan talaga. So, yun yung 5. Tapos ito, 100 divided by 5 is 20, no? So, ito, pwede pa siya ma-divide sa 5. Pwede pa. Divisible by 5 pala. Pwede na yun dito, 25. Pero pag hindi mo talaga alam ganun, sige, 5. Litan mo. So, ayan. 1 over 4. Yan na yung sagot. Diba? Same lang. Tapos ito is 200. 2 tenths. So, 2 tenths. 2. Tanggalin mo lang yung decimal. Tapos divide mo kung ano yung katunog niya. Ayan. 2. Divide 10. Pwede siyang i-divide by 2. Divide mo lang yung 2. So, sa taas. Ayan. It's 1 over 150. Ayan. Ayan ang sagot. Diba madali lang? Ito. Ano bang tawag dito? 56 thousands, diba? Ito si tens, hundreds, thousands. So, 56 siya. Pero nga 56. Tapos, anong i-divide mo? 100? 10? Diba? Thousands eh. So, 1,000. Ayan. 1,000 dyan. So, sige. Divisible by 2 kasi even, no? Sige, isa-isahin natin. Para naging masaya. Ayan. 56 divided by 2 is flat. 28, no? 28 tapos 1,000 is 500. Ayan. Uy, even pa rin. Divide mo ulit ng 2. Ayan. Hindi ka magsasawa dyan. Sugo lang to. Baka papunta tayo nito ng Cebu. Sugo lang to. Tabi natin dito sa baba. Makikita naman. Wala nang kwenta yan kasi may tinuro ako maganda, no? So, 28. 28 divided by 2 is 14. Tapos 500 is 250, diba? Kalahati ng 500 is 250. Uy, even pa rin. Divide ulit ng 2. Ganyan lang. At least, sure ka. Sa pupuntahan mo, makakapunta ka talaga ng sa tamang sagot. Divided by 2. Is naging 7 yan. Tapos, 50 divide 2 is 125. Yan na ba yan? Yan na ba yan? Yan na yan, no? Sige, ayusin natin kasi final answer na. Ayan. Ayan na yung answer natin. So, dito, paano naman to pag may 1.35 dyan? So, sige. Sige, sagutin natin yan. Ma-apply pa ba itong hundreds, thousands, tens mo dyan? Oo naman, syempre. Ayan, sige. So, ito magiging and yan tawag dyan. Magiging and yan. So, ano to? So, di ba ito is hundreds kasi ones,
tens, hundreds. So, magiging 1 and 35 hundreds yan. So, 135 yan. 135. Tanggalin mo lang yung ano. Tapos, divide mo hundreds, diba? So, 100. Apply pa rin. Okay, balik tayo. So, sorry, nagka-cut-cut ako kasi may maingay lang. So, ito, pag-perform mo na yung simplification na sasabi dun sa step 3. So, ayan. Divide mo lang dito. Divide mo lang ito. Diba? So, 5, diba? So, divide mo lang 5. Ayan. So, 135 divided 5 is 27. 27. Tapos 100 divide 5 is 20. Ayan. So, ayan na yung sagot.